Guys, alin dito sa dalawang puging motor ang bibilhin nyo? Itong Mio Gravis or Honda Click 125. Alamin natin yung updated price, installment at bigyan natin ng quick review. Bakit ito yung bibilhin yung motor? What's up mga idol? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES, The Wixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. Honda Click 125. Ganitong kulay yung kukunin ko mga idol. So yan, alamin natin yung updated price at installment. So dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, The Wixam Incorporated. So ayan, ang cash price po nila dito ay 84,000. Ayan o, 84,000 po yung cash price nila dito. Nitong Honda Click 125 mga idol. So minimum down payment naman po nito ay 5,500. Ayan po. Mura lang yung down payment nila dito. 5,500. Then nagpa-compute tayo ng mas malaki na down payment. Ayan, like 15,000, 30,000 at 50,000. At least may idea na po kayo kung kukuha na po kayo ng motor na to. So ayan. Unahin natin yung minimum down payment niya. So yun nga, ang cash price po nila dito ay 84,000. So minimum down payment ay 5,500. So ito na po yung sa 3 months niya, 6 months at sa 1 year. So sa 1 year po, 12 months ay 8,317. Pagdating naman sa 18 months ay 6,081 pesos. So ito naman po yung sa 24 months, 2 years ay 4,963. Sa 30 months naman po ay 4,292. Sa 3 years, 36 months ay 3,845. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So ito mga idol, may rebates pa na 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. Huwag po tayo magpalit ng bayarin para maka-less pa tayo ng 200 pesos. Malaking bagay pa rin yan. Ayan o, 200 pesos rebate. So dumako na tayo sa 15,000 na installment. Ang 1 year na lang po nito ay 7,359. Sa 2 years ay 5,387. Sa 3 years naman po nito, 36 months ay 3,415. So rebates pa yan ng 200 pesos. So ito naman yung sa 30,000 na down payment. Ayan, 30,000 na down payment. So ang 1 year po nito ay 5,847. Sa 2 years naman, 24 months ay 3,513. Sa 36 months, 3 years ay 2,736. So yan po yung 30,000 na down payment. Kung sakaling mas malaki yung down payment nyo, ayan o, 30,000. Yan na lang po yung monthly niya. So ito, pinakamalaki na down payment, 50,000. Kung mas malaki pa yung naipon nyo, 50,000 na down payment. Sa 1 year po nito, 12 months ay 3,830 na lang. Rebates pa yan ng 200. Sa 2 years naman po, 24 months ay 2,330. And then sa 3 years, 36 months ay 1,830 na lang. So kapag 50,000 po yung down payment nyo. So yan na lang po yung monthly nyo. Kapag 50,000 yung down payment nyo mga idol. Siyempre may rebates pa yan na 200 pesos. Halimbawa itong 1,830. So magiging 1,630 na lang yan. At least nakalis kayo ng 200 pesos. Then sa mga freebies, free helmet, jersey, tipil insurance, at 3 years LTO registration. So ito yung down payment nyo, malinis na po yan. Ayan o, 5,500. Kung minimum down payment lang, 5,500, malinis na po yan. Kasi free LTO registration na po sila dito. Dahil napakarami ng Honda Click sa kalsada, dito naman tayo sa Mio Gravis. Alamin natin yung updated price, installment, at bigyan natin ng quick review. Bakit ito yung bibilhin yung motor. So, ang presyo nga pala nito mga idol, itinapat na doon sa presyo ng Honda Click. So, ang price po nila dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, The Wixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. So, yan, Mio Gravis 125, 2025. So, cash price po nila dito, 84,000 lang. So, yan po. Mio Gravis, 84,000 lang din yung presyo niya. Pagdating sa down payment, nagpa-compute nga pala ako ng mas malaki na down payment. Pero yung minimum down payment niya is 5,500 lang. Yan o. Minimum down payment,
5,500. Then nagpa-compute tayo ng mas malaki na down payment like 15,000 at 30,000. Alamin natin yung installment niyan kung magkano na lang. So dito muna tayo sa minimum down payment, 5,500. So ang 1 year na lang po nito is 8,196. Sa 2 years, 24 months, 4,842. Ito naman po sa 3 years, 3,724. Rebates pa yan ng 200. Then sa 15,000 na down payment, kung sakaling mas malaki-laki yung down payment nyo, 1 year na lang po nito ay 7,253. Sa 2 years, 24 months, 4,294. Sa 3 years, 36 months ay 3,308. So rebates pa yan ng 200 pesos. So dito naman po tayo sa 30,000 na down payment. Ayan, mas malaki na down payment, 30,000. So sa 1 year is 5,763. Sa 2 years, ayan o, 3,429. Dito na po. Tapos sa 3 years, 36 months ay 2,652. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So ito magiging 2,452 na lang yan. Then sa mga freebies po, free helmet, jersey, TPL insurance, at 3 years LTO registration. So free na po yung registration niya, 3 years. So itong down payment nyo po, malinis na po yan. Yan o, malinis na yan yung down payment nyo. 5,500 yung minimum. Pwede pa kayong mag-down ng mas malaki dyan. Bakit Honda Click 125 pa rin yung kukunin yung motor? Unang-una po kasi dyan yung design niya. Din sa mga ilaw po nito, lahat po ng ilaw nito ay naka-LED na. So dito po yung DRL niya. Ito naman po yung signal light. Naka-LED na po yan lahat. Ito naman po yung pinaka headlight niya. Yung low beam, high beam po yung nasa gitna. Napakaangas po talaga ng pormahan niya. Maganda rin po yung design ng kanyang front fender. Yan o, naka-glossy black. So ito naman po yung suspension niya sa harapan. Naka-telescopic po yan. So wala naman tayong issue dyan. Naka-Showa brand po yan. Pang napakaganda dito yung braking system niya. Naka-hydraulic disc brake, single pot piston caliper. And then isa pa dyan, naka-combi brake po ito. Napaka-smooth po nito yung brake. Pag nagbe-brake po tayo sa harapan, sumasabay po yung sa likuran. Dating naman po sa gulong niya, naka-street tire, naka-tubeless na rin po ito. So hindi basta-basta mapaplat kasi naka-tubeless na po yan. Size naman ng gulong niya ay 90 by 80 and then 14 inches nga po yung size ng mags niya. Naman po tayo sa tail light tsaka brake light niya. So ito po yung grab bar niya, napakatulis mga idol. Ayan o. Tail light tsaka brake light nito, naka-LED na rin po yan. Then sa signal light naman po nito sa likod, lahat po yan naka-LED na. Ito naman po yung back fender natin. Ganda rin ang pagkaka-design. Then may reflectorize po sa dito na kulay red. Siyempre sa muffler nito yung tambutso niya, maangas din po yung design niya. So dito po natin makikita yung airbox at ito naman po yung CVT. Pagdating naman po sa makina nito, 125cc, naka 4-stroke, 2 valve, single overhead cam at ang cooling system po nito ay liquid cooled. So dito naman po tayo sa handlebar niya. So dito po sa left side, nandito po yung brake niya sa likuran. Sa mga buttons, nandito naman po yung high beam, low beam na switch, horn, turn signal light, at sa right side naman po, dito naman po yung electric start niya. Wala na rin po pala itong kickstart assist. Instrument panel gauge, naka fully digital pa rin po yan. Dito naman yung logo ng Honda. Then sa ignition, naka-dissociate pa rin po yan. Then dito na rin po tayo nagbubukas ng ating upuan. Yan o. Lagay lang natin sa seat at mabubuksan na natin yan. Sa design sa upuan, malapad and then malambot. Wow. So ito naman po yung under seat compartment natin. Medyo malapad, mga 2 dangkal. So ayan, sa fuel tank capacity, medyo may kalakihan rin po ito. So dito naman sa left side pocket niya, meron po sa ditong USB type charging port. Pwede po kayo dito mag-charge ng cellphone habang bumabiyahe. Ayan. Dito na lang po ninyo ilalagay yung cellphone kahit maulanan, hindi siya mababasa. Kasi meron po siyang cover. Ayan o. Then integrated hook. At ito naman po yung legroom niya. Malalagyan pa natin ng mga box, mga pinamili natin. Okay na okay po talaga itong Honda Click. Practical talaga itong motor na to. Pagdating naman po sa handling niya, talagang comfortable lang po talaga siya.
Tapos madali lang i-maneuver. Ayan o. Kaya gustong-gusto ng karamihan itong motor na to. Honda Click 125 mga idol, talagang subok na sa karamihan. Matipid sa gas, praktikalan yung datingan niya mga idol. Tsaka hindi ka mapapahiya sa pormahan tapos sa performance ng motor na to. Naka-liquid cooled, naka-digital, naka-LED yung mga ilaw. Talagang maporma. Wala ka nang hahanapin pa sa motor na to. Bakit ito yung pipiliin yung motor? Unang-una kasi dyan, yung pormahan niya, yan, napakalinis tingnan. Hindi, napaka-sporty rin ng design niya dito. Ayan o. Wow. Tapos yung lens niya dito mga idol, itong blue, umiilaw po yan. Headlight, naka-LED na po yan. Naka-LED, puting-puti po yan sa gabi. Then yung signal light niya, naka-bulb type pa rin po yan. Pero okay lang din kasi hindi naman yan basta napupundi itong bulb type niya na signal light. Then sa kulay, tapos yung decals, ayan, naka-glossy gray. Ito naman yung decals niya, Mio na silver. At dito naman black and then fluorescent green. Maganda yung emblem ng kanyang Mio Gravis dito. Yan o, kulay black. So ito naman po yung front fender niya. Malapad. Tapos maganda rin yung style niya, yung design. Yan, meron siyang dalawang layer dito pa. Ganun sa kalapad. Ito naman po yung front suspension niya. Naka-telescopic, medyo may kaliitan pa rin. Pero sakto lang yan sa 125cc. So ito naman po yung braking system niya sa harapan. Naka-hydraulic disc brake, single pot piston caliper. Ayan o. Ito yung disc plate niya. Size ng gulong niya. Ang size po nito ay 100 by 90 and then 12 inches po yung laki ng kanyang mags. Kulay naman ng kanyang mags, naka-glossy black. Maliit lang talaga yung mags na ito, 12 inches po yung laki niya. Pero yung lapad ng gulong, maganda kasi 100. Yan, tapos yung taas, 90. Okay na okay pa rin mga idol, napaka-stable po nito sa kalsada. So dito naman po tayo sa taillight at brake light niya. Mapapansin nyo, napakatulis niya rin. Okay lang din yung design ng kanyang taillight at brake light. Ito po ay gumagamit pa rin ng halogen bulb. Ayan o. Hindi pa rin sa ginawang LED. Pero okay na okay pa rin yan mga idol. So ito naman po yung back fender niya, malapad. Tapos ganito rin po yung design niya. Ayan. Lagayan natin ng plate. May reflectorize siya dito na kulay red. Dating naman sa suspension nito sa likuran, single shock. Medyo may kaliitan lang, pero okay na okay po ito mga idol sa 125cc. Ayan o. Then sa braking system, dito sa likuran, gumagamit po ito ng mechanical drum brake. Yan o, drum brake po yan. Pagdating naman po sa size ng gulong niya, dito sa likuran ay 110 by 90. 12 inches po yung laki ng kanyang mags. 12 inches dito sa likuran, ganun din po doon sa harapan. Unlike doon sa Honda Click, naka 14 inches yon. Pero okay na okay pa rin kasi malapad siya. Napaka-stable po nito sa kalsada. Naka-straight tire and then tubeless na rin po siya. So sa makina po nito mga idol, 125cc, naka 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, at ang cooling system po nito ay air-cooled. Yan o. Air-cooled pa rin po yung nagpapalamig ng kanyang makina. So hindi pa sa ginawang liquid-cooled. Pero okay din naman yung air-cooled mga idol. At least less maintenance yan. Basta air-cooled. Yun sa muffler, itong tambutso niya. So simple lang din yung design niya. Then may heat guard siya dito na plastic na makapal. Ayan o. Okay na okay din. Handlebar po nito. So dito naman po yung brake niya sa likod. High beam, low beam, turn signal light, horn. Sa right side, nandito po yung stop and start system niya. Hazard switch. Maganda kasi may hazard. Electric start. Ayan. So wala na rin po pala itong kickstart assist. Instrument panel gauge, naka-digital na rin po yan. Medyo manipis lang yung ano niya, panel gauge. So dito naman yung mga indicator natin. Sa ignition naman po, naka-disusi pa rin po yan. Yan o. Tapos dito na rin po tayo nagbubukas ng ating upuan. Tapos sa fuel. Yun. I-recommend sa inyo, bakit napakaganda ng motor na to? Kasi nandito na po yung fuel tank niya sa harapan. So hindi na kayo bababa para magpagas. Isang pindot lang. Yun o. Kaya napaka-convenient ng motor na to. And then may legroom din po siya.
Then dito naman po yung sa upuan. Yan. Ito naman po yung design ng kanyang upuan mga idol. Maganda kasi magaspang, malapad, saka malambot. Ayan o. Gustong gusto ko dito yung under seat compartment niya. Talagang napakalapad, malaki. Unlike dun sa Honda Click, talagang marirecommend ko talaga to sa inyo mga idol. Yan, napakalaki ng under seat compartment niya. So dito naman may lagayan dito tayo ng mga tools. Like nito. Tapos yung battery nyo, dito po nakalagay yung battery niya. Ito naman po yung side pocket niya. Yan o. Pwede kayo dito maglagay ng cellphone, basahan, barya-barya. Meron na po siyang power outlet. Pwede na po kayo dito mag-charge ng cellphone habang bumabiyahe. So dito nyo lang ilagay yung cellphone nyo. Okay na okay po talaga itong motor na to. Bakit ito yung marirecommend ko sa inyo mga idol? Unang-una kasi dyan yung pormahan niya. Malinis. Tapos maporma. Maganda yung ilaw niya dito. Ayan, unique din. Tapos naka-LED na rin po siya. And then isa pang nagustuhan ko sa motor na to, yung gas tank niya. Ipindutin nyo na lang po ito. Isang pindot lang, bubukas na yan. Hindi nyo na kailangan bumaba pa para magpagas. And then under seat compartment, tingnan nyo. Sobrang laki. Yan o. Walang-wala yung Honda Click. Then yung upuan, napakalambot, malapad. So okay na okay po talaga itong motor na to. Ito naman po yung gulay board. Malapad din po siya. Try naman natin sakyan. So ganun po sa mga idol. Madali lang po sa i-maneuver. Tapos magaan lang sa dalhin. Mio Gravis na or Honda Click. Mio Gravis na mga idol. Yan o, blue core yan mga idol. Mio Gravis. So ayan, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Yan, marami po tayo dito ang mga Yamaha motorcycle. Yan o, nagdadatingan na. So wala pa kasi yung Mio Aerox na version 3. So yan, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Chris Ride Motovlog, ride safe po tayo palagi. God bless you all. Thank you.